Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Wala na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, April 17, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan? Pagkakadakip kay ex-congressman Zaldico, ipinagbunyi ng palasyo. Pagharap niko sa kasong graft, pinaghahandaan na. Luzon at Visayas power grids, balik normal na matapos itaas sa yellow alert. Anti-corruption groups, sinampahan ng reklamo ang government contractors na sangkot umano sa illegal campaign donations kina PBBM at VP Sara. Sa pagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, Pangulong Bongbong, ano ang regalong bouquet sa First Lady Liza Marcos? Dust Devil o Buhawi, namataan sa Pulangi, Albay. At sa showbiz, Miss Universe of Philippines candidates nagpabonggahan sa kanilang national costume. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakahanda na si Interior Secretary John-Vic Remulla na magsilbing arresting officer. Oras na makumpleto ang deportation procedure at maibalik ng Pilipinas ang naarestong puganteng si ex-congressman Zaldico. Ikinatuwa naman ni Pangulong Marcos ayon sa palasyo ang pagkakaaresto sa dating House Budget Committee Chairman na una nang nagdawit kay PBBM sa multi-million peso na corruption scandal sa flood control projects ng pamahalaan. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Kinumpirma ng Malacanang na ikinatuwa mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaaresto sa dating kongresistang si Zaldico sa Prague, Czech Republic nitong April 16. Idinetain ng Czech authorities ang dating House Budget Committee Chairman dahil sa problema sa kanyang travel papers. Matatandaang kinansela ang Philippine passport ni Ko matapos ideklarang pugante, bunsod ng graft at malversation cases na isinampa laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Nahuli siya sa wala siyang travel document. So officially he is an unwanted alien na pwede siyang ma-deport. Tingin ni Interior Secretary John-Vic Remulla, naging kumpiyansa si Zaldico sa paglipat-lipat ng lugar sa Schengen countries sa Europa, mula Portugal, France hanggang Czech Republic. Pero natimingan nang harangin siya sa border ng Germany. Ang bubuhay niya isang malaking bakasyon doon sa Europe eh. Sa dami niya ng pera, bali wala sa kanyang ikot ng ikot lang. Ayon kay Remulla, pinangungunahan ng Department of Foreign Affairs ang koordinasyon sa Czech government para sa pagpapadeport kay Ko. Oras na maibalik sa bansa, agad siyang ito-turn over sa kustodiya ng Philippine National Police at idediretso sa Camp Crame para sa booking procedures. Kasama rito ang medical exam, fingerprinting, mugshots, alinsunod sa arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. They have the right to petition for bail, pero nasa discretion ng sandigan yan kung bibigay o hindi. Wala pa man sa bansa si Ko. Pinaplano na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson na ipatawag ang dating kongresista sa flood control scandal investigation. Pero sa panig ng Kamara, ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Redon, ipauubayan na nila sa Ombudsman ang pag-iimbestiga para walang conflict of interest sa pagsisiyasat sa kanilang dating kasamahan. Lagi-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? So, mas mabuti na ho siguro yung iwan namin
sa isang non-house body. Ito pong talagang pag-prosecute. Sa tanong naman sa palasyo kung handa ba ang Pangulo sa posibleng isiwalat ni Ko ukol sa flood control scandal. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Si Ko ang itinuturo ng ilang DPWH officials na umano'y mastermind sa anomalya. Pero sa serye ng video messages, itinuro ni Ko ang Pangulong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez bilang punot dulo umano ng korupsyon sa infrastructure projects. Iginiit ng state witness at dating DPWH District Engineer na si Henry Alcantara na umabot sa 800 million pesos ang pinakamalaking halagang na ihatid niya umano kay dating Congressman Zaldico sa isang bigayan lang kaugnay ng mga flood control projects. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation na kinasasangkutan din ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr., inihayag ni Alcantara na nagsimula ang kanyang koneksyon kay Ko noong 2021 sa pamamagitan umano ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sinabi rin niya na noong 2022, may nangyari umanong cash delivery sa isang hotel sa Bonifacio Global City kung saan inutusan umano ni Ko ang aide nitong si Paul Estrada na tanggapin ang pera mula sa nakaparadang sasakyan. May iba pa umanong hiwalay na delivery na nangyari sa isang bahay sa Valle Verde, Pasig City. Dagdag ni Alcantara, umaabot umano sa 20% ng infrastructure allocation sa ilalim ng GAA ang mga kickback noong 2022 at tumaas pa umano ito sa 25% noong 2023. Tuloy naman ang sigaw ng pananagutan mula sa mga anti-corruption group at ngayong Biyernes nga lang, naghain sila ng reklamo sa Commission on Elections laban sa mga kontratistang nag-donate noong 2022 campaign. Kasama rito, maging ang mga politikong umano'y tumanggap kahit anila mahigpit na ipinagbabawal ito sa ilalim ng Omnibus Election Code. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Mag-iisang buwan nang matapos ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ang iba-ibang grupo laban sa korupsyon patuloy na nananawagan ng pananagutan sa mga nakinabang umano sa flood control o infrastructure corruption sa bansa. Ngayong Biyernes, naghain ng reklamo ang grupong kontradaya sa Commission on Elections. Kaugnay ito ng umano'y pagtanggap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ng campaign donations mula sa government contractors. Sila po ay nag-donate kahit meron silang existing government contracts. Nananawagan tayo sa COMELEC na gawin ang kanilang trabaho, imbestigahan ang mga campaign donor at ang mga kandidato. Dahil malinaw po, ito ay labag sa batas, ito ay forma ng pandaraya at forma din ng korupsyon. Ayon sa reklamo ng grupo mula sa 2022 Statements of Contribution and Expenditures o SOSE ng COMELEC, isa ang Rood Hill Construction and Enterprises sa top donors ng Pangulo noong 2022 campaign. 20 milyong piso umano ang dinonate nito, habang 19.9 million pesos ang dinonate ng SDevco Realty Corporation kay Duterte. Ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, nakita ang malaking pagtaas sa halaga ng mga kontrata ng gobyerno na iginawad sa kanila pagkatapos ng eleksyon. Kailangan silipin ng COMELEC kung may election offense itong ginawang donation sa panahon ng kampanya. Ayon pa sa grupo, dapat ding imbestigahan ang dalawang mataas na leader ng bansa sakaling nilabag nga nila ang Omnibus Election Code at mapatunayang tumanggap ng donasyon mula government contractors. Nasa last paragraph ng Section 95 on prohibited contributions na kasama sa mga dapat na managot yung mga tumanggap. Dagdag pa ng grupo, bagamat nahuli si Zaldico, hindi lang po sa kanya dapat matapos yung laban. Wala pa namang komento ang panig ng mga inirereklamong personalidad at contractors. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Challenge accepted. Tinanggap ni detained witness Ramil Madriaga ang umano'y hamong suntukan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Si Madriaga isa sa mga pangalan na lumutang sa mga usapin kaugnay ng mga paratang ng korupsyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat mula sa kanyang detention cell sa Camp Bagong Diwa, sinabi ni Madriaga na handa siyang harapin ang alkalde kapag nalinis na ang kasong kanyang kinakaharap bilang pagrespeto umano kay Mayor Baste. Nauna nang naglabas ng matinding pahayag si Mayor Baste Duterte laban kay Madriaga. Yan ay matapos ang mga ibinunyag nito sa kanyang supplemental affidavit, kabilang na ang pagtawag sa kanya ni Madriaga bilang umano'y baliw at bading. Sa pagdinigyan ng House Justice Committee sa impeachment proceedings ni VP Sara Duterte noong Lunes. Pero paglilinaw ni Madriaga, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte umano galing ang mga binitiwang salita. Una nang naghamon noon ng suntukan si Mayor Baste laban kay dating PNP Chief Nicolas Torre III na pinatulan din ni Torre pero sa huli ay hindi sumipot si Mayor Baste. Itinaas ang yellow alert status sa Luzon at Visayas power grid nitong Huwebes ng gabi dahil sa napakalaking demand sa kuryente na halos umabot na sa full capacity nito. Umapela ang power consumers na agapan ng supply ng kuryente para hindi ito mauwi sa malawakang power interruption na malaking epekto sa mga kabahayan at negosyo ngayong summer. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Nakaranas ng brownout ang ilang kabahayan sa Metro Manila nitong Huwebes ng hapon, April 16, dahil sa temporary system imbalance. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert status ang Luzon at Visayas grid dahil sa pagpalya ng ilang power plants. Pero nilift din bandang alas 7:30 Huwebes ng gabi. May kanipisan na ang supply ng kuryente kaya maaaring magkaroon na ng power interruption kung sakaling bigla ang sumirit ang konsumo ng kuryente o di kaya biglang meron pang sumabay na ibang planta na wala sa schedule. Paliwanag ng grid operator, maabot sa halos 12,000 megawatts ang demand ng kuryente sa Luzon itong Huwebes na halos umabot na sa kapasidad nito na 12,223 megawatts. So kung ang demand mo ay 11,966, 4% niyan, kailangan naka-ready ang NGCP para balansehin yung kuryente. Ngayon, pag ang diferensya between supply at demand, bumaba dyan sa 4% na yan, maaaring makasira o magkurap-kurap ang kuryente. Payo ng NGCP sa electric consumers, huwag isagad ang paggamit sa appliances na mataas ang konsumo sa kuryente katulad ng aircon. Apila ng ilang consumers agahan ang pagbibigay abiso kung magkakaroon ng power interruption. Abala talaga pag halimbawa walang kuryente. Bukod doon, madilim sa loob ng bahay. Kailangan mo gumamit na ng ibang gadgets, ganun. Mas maganda talaga kung tuloy-tuloy ang supply ng kuryente. Ang laundry shop naman na ito, umaasang maagapan ng pamahalaan ang ganitong problema lalo't malaki ang epekto sa kanilang negosyo kung mapapadalas ang brownout. Lahat po apektado yan. Hindi kami makakagamit po ng mga machine. Siyempre, paano yung mga customer namin, yung mga kliyente namin, hindi sila makakapag rito. Una nang inatasan ng Department of Energy ang NGCP, generation companies at system operators na siguruhing agad na ibabalik sa normal ang supply ng kuryente nang hindi makakapekto sa consumers. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hindi pangkaraniwang bouquet na gawa sa gulay o veggie bouquet kay First Lady Liza Marcos kasabay ng paggunita ng kanilang 33rd wedding anniversary. Sa post ng First Lady, ikinatuwa niya ang anyay espesyal na sorpresa, lalo't pambihira ang bouquet na kanyang natanggap, kasabay ng dinaluhang 2 trading post sa Benguet. Ayon kay Liza, simple pero makahulugan ito na nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasama ng higit 3 dekada sa kabila ng maraming bouquet na natanggap. Anya, patunay na hindi nasusukat sa engrandeng regalong pag-ibig
kundi sa simpleng bagay mula sa puso. Umani naman ng papuri at pagbati ang post ng First Lady sa kanilang mag-asawa. Nasaksihan ng ilang residente ang pagbuo ng isang dust devil o malaipo-ipo sa barangay Alnay sa Pulangi, Albay nung Martes. Ayon sa estudyanteng uploader ng video, namataan nila ang tila maliit na buhawi o mala-embudo sa loob ng Pulangi Community College habang naghihintay sa covered court. Ayon sa mga eksperto, nabubuo ang dust devil kapag clear o kalmado at mainit ang panahon kasabay ng pagangat ng umiikot na hangin. Agad namang nalusaw ang dust devil matapos ng ilang segundo at walang naulat na nasaktan. Susunod, 2 suspect sa pagnanakaw sa isang hypermart sa Quezon City nahuli na. At sa palakasan, mga atleta ng Jiu-Jitsu, proud bearers ng Pilipinas sa 6th Asian Beach Games sa China. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ang 2 suspect na sangkot sa pagnanakaw ng sari-saring mga produkto sa isang malaking supermarket chain sa Quezon City. Kabilang sa narecover sa mga suspect ay mga cellphone at relo na aabot sa 200,000 piso ang kabuuang halaga. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Pinasok ng lalaking ito ang isang hypermarket sa barangay Doña Imelda sa Quezon City, madaling araw ng April 13. Nagala Spider-Man ng lalaki sa pader at pagkatapos ay lumusot sa bintana. Pinuntirya ang hardware at doon kumuha ng mga gamit sa pagnanakaw sa iba't ibang tindahan sa loob ng compound. 2 cellphone store, isang wristwatch store, and repair shop, kiosk ng Lotto, and 1 vape shop. All in all, we have 6 complainants and victims. Nabiktima ang 6 na establishmento, tinangay ang iba't ibang paninda at pera. Nabuksan pa ng suspect pati ang mga kahadiyero. 49 pieces of wristwatches, assorted brands and assorted designs with corresponding prices, more or less around 200,000 according to them. Then 12 cellular phones, 15,000 cash. Matapos ang follow-up operation ng mga pulis, kalaboso ang 2 suspect na naabutan ng Balitang A to Z team sa Galas Police Station. Nakapal na naman po ng kaso. Sa korte na lang po kami palawan. Wala po akong magagawa. Sa korte ko na lang po lahat. Sasabihin po lahat. Kapwa residente ng Sampaloc, Manila ang mga suspect na recover sa kanilang tirahan ng mga ninakaw na cellphone at relo, payo ng mga otoridad sa mga may-ari ng mga negosyo. High definition CCTV. Napakahalaga din yan dahil nagiging isang deterrent din ho yan para ma-avoid natin yung occurrence ng any crime, particularly robbery. And at the same time, kung mangyari man yung robbery, meron tayong tutumbukin. Mahaharap sa kasong robbery ang mga suspect na pag-alamang marami na silang kaso ng robbery at may mga kasamahan silang nakulong na sa kaparehong mga paglabag. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naglabas na ang Interpol ng Red Notice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Anga. Yan ang kinumpirma mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ang Red Notice ay panawagan sa mga law enforcement agencies sa iba-ibang bansa na tukuyin at provisional na arestuhin ang isang tao habang hinihintay ang posibleng extradition o iba pang legal na hakbang. Nauna nang humiling ang CIDG ng Red Notice noong Enero matapos maglabas ng mga warrant of arrest laban kay Ang. Naharap si Ang at ilan pang akusado sa maraming kaso ng kidnapping na may kaugnayan sa pagkawala ng mahigit 30 sabungero. Ayon din kay Remulla, namataan si Atong Ang sa Region 4A o Calabarzon. Wala pang 2 linggo ang nakalilipas pero nakalusot umano ito sa mga sumunod na operasyon ng otoridad. Wala rin namang tala ang Bureau of Immigration na lumabas siya ng Pilipinas sa regular na paraan at maaaring dumaan naman sa mga illegal na exit point o backdoor.
Good news po mga ka-A to Z, may panibagong aasahang bawas presyo sa produkto ng langis sa susunod na linggo. Batay sa unang 4 na araw ng trading sa pandaigdigang merkado, posibleng bumaba ang diesel ng mahigit 18 pesos kada litro. Mahigit 3 piso naman ang bawas sa kada litro ng gasolina at nasa 3 piso din ang tapyas sa kada litro ng kerosina. Sakaling matuloy ang bawas presyo, ito na ang ikalawang sunod na linggo na may malakihang tapyas matapos ang 5 sunod-sunod na big-time oil price hike na nagpataas lalo na sa produktong diesel. Gayunpaman, pero kahit may inaasahang malalaking rollback, pumapalo pa rin sa mahigit 120 pesos ang kada litro ng diesel ngayon, habang 90 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Ayon sa oil companies, may pag-asa pa rin namang bumaba ang diesel sakaling magtuloy-tuloy ang ceasefire sa Middle East. Walang itataas na presyo sa mga pangunahing bilihin sa malalaking grocery at supermarket sa buong bansa hanggang 10 ng Mayo. Ito ang inanunsyo ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang kasunduan ng mga manufacturer at retailer na ipagpaliban muna ang anumang price hike. Sa isinagawang pag-iinspeksyon sa isang supermarket sa Muntinlupa City, nakita ng ahensya na pasok pa rin sa itinakdang suggested retail price ang mga basic goods. Ayon sa DTI, hindi kailangan ng price cap sa ngayon dahil nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Tiniyak rin ng ahensya na sapat ang supply ng pagkain, kaya hindi dapat mag-panic buying o kaya mag-imbak o hoard ang publiko. There is enough supply. So again, there's no need for them to panic. There's no need to hoard. Sinabi ni US President Donald Trump na maganda umano ang nagiging takbo ng sitwasyon sa Middle East sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran at posible anyang malapit na umano itong matapos. Ginawa niya ang pahayag sa isang event sa Las Vegas kasama ng mga senyales mula White House na bukas pa rin sila sa diplomasya matapos ang sigalot na pinangunahan ng Amerika. Samantala, nagsimula naman na ang 10 araw na ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Base rin yan sa pahayag ni President Trump na nakausap niya ang mga lider ng dalawang bansa. Sa kabila nito, sinabi ng Iran na tila mahina pa rin ang kasunduan, lalo't patuloy pa rin nagpapaputok ang Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ayon naman sa Israel, may mga nalalabing tropang militar ng Israel sa Lebanon dahil sa nanatiling presensya ng armadong Hezbollah. Mangunguna bilang flag bearers ng Philippine team, sina Jiu-Jitsu standout sa Annie Ramirez at Iman Xavier Baluyo sa papalapit na 6th Asian Beach Games na gaganapin sa Sanya, China mula April 22 hanggang 30. Kapwa-atleta ng Jiu-Jitsu ang dalawa at inaasahang magbibigay inspirasyon sa buong delegasyon habang kanilang pangungunahan ang parada ng mga atleta sa pagbubukas ng palaro. Dala-dala ng mga atleta ang tatak Filipino pride, husay, disiplina at dedikasyon sa larangan ng palakasan sa international stage. Kaya naman, laban po Team Philippines! Sa ating pagbabalik sa showbiz, Miss Universe Philippines 2026 candidates nagpabonggahan sa national costumes. At hanap mo ba ngayong tag-init ay experience na malamig? Kung oo ang sagot, arat na sa Isabela. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Level up sa inspirasyon at patalbugan ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2026 sa National Costume Competition na ginanap sa Pangasinan. Sino-sino naman kaya ang mga stand-out? Ang balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Much awaited ang tunggalian sa national costume sa Miss Universe Philippines dahil taon-taon mas bumabongga ang mga disenyo.
Pasabog ang mga kulay ng magagarbong costumes na inirampa ng 50 kandidata sa patimpalak sa Urdaneta City Cultural Center nitong April 16. Pasok sa top 6 si Miss Tacloban City, Jacqueline Gulrahanya, sa kanyang kasuotang inspired ng Super Typhoon Yolanda na sumalanta noong 2013. Finalist ring si Miss Baguio Roxy Bayins na inspired naman ang kasuotan sa iconic na swan boats ng summer capital ng Pilipinas. Hindi rin nagpahuli si Miss Pangasinan, Donna Rain Nugit, na mala Asian Sea Spirit at Water Guardian ang Get Up. Agaw pansin rin si Miss Iloilo Province, Niclin Hutay, na hango naman sa Pearl of Panay ang attire. Gayon din si Miss Negros Occidental, Alexandra Colmenares, na kakaiba ang inspirasyon na hango sa industriya ng sardinas sa lalawigan. Kinumpleto naman ni Alison Hetland ng Pampanga ang top 6 with her fluvial parade outfit bilang pugay sa patron ng mga mangingisda. Gawa ng proud Filipino designers ang mga kasuotan na talaga namang sumasalamin sa regional pride ng bawat kandidata. Tulad ng ibang pre-pageant competitions, inaasahang i-anunsyo ang panalo sa coronation final na gaganapin sa May 2 sa Mall of Asia Arena. Para sa balitang A to Z Showbiz, Rod Garabo. Mga ka-A to Z, kung ang hanap nyo ngayong tag-init ay malamig na experience, magandang tanawin at masayang adventure, why not subukan ngayong weekend ang natatanging ganda ng kalikasan sa Springs National Park sa Ilagan City, Isabela. Ibinahagi ng DNR Cagayan Valley sa kanilang Facebook page ang yamang kalikasan sa paanan ng Sierra Madre, kung saan pwedeng magtampisaw sa malamig na tubig at libutin ang makapigil hininga at kahanga-hangang tanawin. Tampok rin dito ang mountain trails, mga kuweba na natatanging rock formations at mga spot para sa bird watching. Perfect na pasyalan din ito para sa picnic at camping kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kaya arat na sa Isabela. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa South Korean diplomat na si Ban Ki-moon. Ang sabi niya, ang tigil putukan ay hindi kapayapaan, pero isa itong pagkakataon patungo sa kapayapaan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas! Happy weekend!